Ibig sabihin, buang din ang mga congressman na nasa House of Representatives na nagtitiwala kay Madriaga. Bakit nung lumabas ang 18 Marines, hindi pinatawag ng House of Representatives? Bakit hindi ito inimbestigahan? Mas katiwa-tiwala ba si Madriaga ng isang sindikato o yung mga sundalong tumistigo na merong mali-malitang nakawan sa ating gobyerno? Itigil mo ang pagsimot mo para makita mo yung paghihirap ng mamamayang Pilipino, para makita mo yung sigaw at marinig mo ang sigaw ng taong bayan. Tapos sasabihin sa atin, sabi sa atin, nung mga loyalistang supporter, alam mo ba Kuya Park kung bakit hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, loyalista pa rin kami? Sabi ko bakit? Kasi si Ferdinand Marcos walang ipinapatay kahit isang Pilipino. Ipinakita niya sa akin yung video ni Imelda Marcos na ayaw daw ni Imelda Marcos na may mamatay. Ang tanong, bakit ang daming pinatay nung panahon ng martial law? Ilang Pilipino ang tinorture? Ano pa ang ginawa ng Marcos Sr. Nung pagtangkaan ng sakupin ng Sabah? Inipon niya ang mga Muslim sa Mindanao para pag-trainingin, para lusubin ang Sabah. Pero anong sabi ng mga taga Mindanao? Hindi namin kayang lusubin ang Sabah dahil mga Muslim sila, kalahi namin. Para maintindihan ng mga taga Luzon. Kasi ito, grabe man brainwash yung mga media nung panahon ni Marcos Sr. Akala ng mga taga Luzon, yung mga Muslim sa Mindanao, nagrebelde lang ng basta-basta ng walang dahilan. So ito ang dahilan. Ano ang ginawa ng administrasyon ni Marcos Sr.? Pinapasok ang mga Muslim sa loob ng moske. Yung Jabida Massacre, Palimbang Massacre, Alamada Massacre, Pekawayan Massacre. Lahat niyan at iba pang lugar, ang daming minasaker na Muslim noong panahon ni Marcos Sr. Ano ang ginawa sa mga Muslim? Pinapasok sa loob ng moske, pinalatan, tinanggalan ng kuko, mga buntis pinugutan ng ulo, mga bata pinagpapatay ng walang awa noong panahon ng martial law ni Bongbong Marcos. Kaya nabuo noon yung tinatawag na Black Shirt bago nagkaroon ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front. Nagkaroon muna ng Black Shirt. Ano ang ginawa ni Marcos Sr.? Bumuo siya ng organisasyon na tinatawag niyang Ilonggo Land Grabber Association. Yan ang ginawa ni Marcos Sr. na organisasyon, ipinadala sa Mindanao at tinawag ito o mas kilala sa tawag na Ilaga. Anong ginawa ng Ilonggo Land Grabber Association sa Mindanao pagdating sa Mindanao? Pinagpapapatay ang mga Muslim ng walang awa at pinagpupugutan ng ulo. Ano ang ginawa ng mga Muslim? Dahil wala silang kalaban-laban, bumuo sila ng organisasyon na tinawag na Black Shirt para protektahan ang mga muro na sibilyan na walang awang pinagpapapatay ng mga private army ni Marcos Sr. Pero hindi alam ng mga taga-Luzon yan. Ano ang sabi ng mga taga-Luzon? Taga Mindanao na mga Muslim, puro rebelde. Pero alam mo ba kung anong dahilan kung bakit sila bumuo ng Bangsamoro National Liberation Front, Bangsamoro Islamic Liberation Front, Bangsamoro Islamic Freedom Fighter? Alam nyo ba kung bakit nagkaroon ng ganon? Dahil sa gobyerno na walang awang pinagpapatay ang mga Muslim sa Mindanao. Binoto ng mga Muslim si Marcos Jr. dahil kay BP Sara. Pangalawa, binoto ng mga taga Mindanao na Muslim si Bongbong Marcos dahil akala namin babawi si Bongbong Marcos sa ginawa niya sa mga Muslim sa Mindanao. Bongbong Marcos, yan yung dahilan kung bakit ka binoto ng milong-milong Muslim sa Pilipinas. Dahil akala nila babawi ka sa ginawa ng tatay mo na pambababoy at pagpapatay sa mga Muslim noong panahon ng tatay mo. Pero kabaliktaran, ang ginawa mo, nagbigay si PRRD ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang BARM. Anong ginawa mo? Pinasok mo yung BARM. Ano ang nangyari ngayon? Nagkakagulo na naman sa BARM dahil sa maling utak ni Bongbong Marcos. Ngayon, ang dami na namang masaker, ang dami na namang patayan.
Ang dami na namang natawan. Nangyari ba yan nung panahon ni Duterte? Hindi nangyari nung panahon ni Duterte. Bagkos, nagkaroon ng peace talk sa pagitan ng mga bangsamoro sa Mindanao at ng gobyerno sa ating bansa. At yan yung dahilan kung bakit natahimik tayo nung panahon ni Duterte. Pero ngayon, bumalik ang mga adik. Anong sabi ng mga kakamping at dilawan na bugok ng mga lutang? Kasi totoo naman, kung hindi sila bugok, bakit sila nagpapapaniwala sa walang kwentang bagay? Bakit sila nagpapaliwanag? Ano ang sinasabi ng mga ibang profesor? Isa pa itong mga profesor na mga bugok din. Biruin mo kung hindi ka bugok na profesor, ang ituturo mo sa mga estudyante, si Duterte maraming pinapatay nung panahon niya kasi adik kayo. Si Duterte maraming ipinapatay nung panahon niya kasi adik kayo. Kung hindi kayo nag-adik, edi sana buhay pa rin kayo. Yung mga nirep ng mga adik, yung mga pinagpapatay ng mga adik, pinagre-rep ng mga kriminal tapos pinagtataga at inilagay sa drum. Risa Ontiveros, nag-ingay ka ba? House of Representative Laila de Lima, Benny Abante, Kabataan Party List Renico, nag-ingay ba kayo sa mga batang pinagpapatay ng mga sindikato at adik? Bakit concern na concern kayo sa buhay ng mga kriminal at adik? Panahon ni Duterte, nung panahon ni Noynoy Aquino, pupunta ka ng Divisoria, sasakay ka ng jeep, huwag kang maglalagay ng mga accessories. Kasi andyan yung mga snatcher, pati cellphone. Mga estudyante, pag umuwi ka ng bahay, huwag kang magpapaabot ng alas 7 o alas 8. Dahil andyan ang mga adik na nakabantay. Nung panahon ni Noynoy Aquino, naupo si Duterte. Kahit alauna gabi, umuwi ang estudyante, safe na nakakarating sa kanilang bahay. Bakit? Ano ba ang advokasya ni Duterte? Transparency, accountability, justice, peace and justice, and security. Bukas ang gobyerno nung panahon ni Duterte. Yung mga nagrarally, sabi ni Duterte sa mga pulis, ibigay niyo kung anong gusto nila. Alam ng mga pulis yan. Bigyan ng pagkain, sabi ni Duterte, yung mga rallyista. Bigyan ng tubig, ayahan niyo sila. Walang bombero, walang alambre na nakaharang. May nagrally, anong panawagan nila? Bigyan ng lupa. Binigyan ng lupa. Sa Boracay, binigyan ng lupa yung mga katubo. Anong ginawa ni Marcos? Binawi. Yung mga rallyista, ipinabook sa Manila Hotel. Pinatulog ni PRRD ng maayos. Binigyan ng allowance at pinauwi sa kanilang probinsya. Yung PGH, Philippine General Hospital, ipinatawag ni PRRD. Anong sabi ni Duterte? Magkano ang nagagastos nyo sa isang buwan? Anong sabi ng Philippine General Hospital, PGH? 60 million. Sapat na yun. Anong sabi ni Duterte? Bibigyan ko kayo ng 100 million. Natawa ang General Hospital, Philippine General Hospital. Anong sabi? Malaking tulong yun, PRRD. Anong sabi ni Duterte? Hindi. Ang sabi ko, bigyan ko kayo ng 100 million every month. Buwan-buwan nagbibigay ang Administrasyong Duterte ng 100 million para sa Philippine General Hospital. Ubusin mo yan sa pasyente, sabi Duterte. Ibili mo ng gamot yan, sabi Duterte. Anong ginawa ni Marcos nung napalit siya? 0% ang natira sa PhilHealth. Kaya ang daming nakapilang may rayuma, ang daming nakapila na senior citizen, ang daming buntis na hindi maoperahan dahil 0% ang PhilHealth. Ano ang sabi ni Duterte? Kawawa naman ang mga tricycle driver. Kawawa naman ang mga jeepney driver. Every 5 months, nagpaparenew ng driver license. Gawin nating 10 years ang passport pati license. Di ba tumaas? Di ba naging 10 years? Ano ang sabi ni Digong? Kawawa ang mga pulis. Kawawa ang mga sundalo. Kawawa ang mga guro. Ang baba ng kanilang sahod. Itaas nga natin. Tumaas ang sahod ng pulis, pati ang sundalo, pati ang mga teacher. Ngayon, pinoproblema ni Marcos kung bakit kulang ng guro ang ating bansa. Dahil yung mga teacher, pagkatapos nilang mag-aral ng EDUC, mas pinipili nilang mag-abroad dahil dito wala silang sinasahod. Diba?
Kaya ngayon, ang laki ng problema ng administrasyon. Ang taas-taas ng ating gobyerno. Pag nag-apply ka ng construction worker, ang daming pinapahanap. Ang daming Pilipinong walang trabaho. Siguro mga 25% lang ang may trabaho sa Pilipino. Kaya ngayon, tayo ay nananawagan sa kataas-taasang hukuman ng malungkot na Republika ng Pilipinas na magdesisyon kayo sa aming isinumiti sa inyo na pirma ng Pilipino upang sa gayon marinig namin kung ano ang inyong desisyon sa pagnakaw at pagkidnap sa ating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, ang Pilipino ay hindi pumapabor sa ginagawang impeachment sa kay VP Sara. Pangatlo, ibaba ang lahat ng bilihin sa ating bansa at ibalik nila ang mga ninakaw nila at ipakulong ang lahat ng mga politikong magnanakaw. Maraming salamat sa inyo and thank you very much sa ating kaibigan na si Surot Jan Bikrimulya, grupo ng manunupa. Bakla!